Ang Senate President Tito Sen Soto sa Senado planong gibain ng mga maka-Duterte. Lalong-lalo na itong si Lobin. Oh, tama kayo na inyong narinig sa akin mga kababayan ko. Si Lobin mga kababayan ko. Si Lobin na naman. Puro na lang si Lobin ang na-involve dito ah. Wala nang wala nang pagbabago, Lobin ah. Bakit ba ganyan kasabayan, Lobin? Nang aano ka eh. Itong si Lobin, wala nang ginawa kundi mangganyan, no? Mangganon. O diba, Lobin? Wala nang patutunguhan eh. Diyos ko naman, Lobin. Bakit ka naman ganyan, Lobin? Ang hina naman namin sa'yo, Lobin. Ha, Lobin, ha? Ikaw, Lobin, ha? Shadow ka na eh. Alam mo, pinagtangkaan na naman nila, oh. Mga kababayan, pinagtangkaan na naman nila ang posisyon ni Senate President Tito Soto. At ang gusto nilang maiupo, si Alan Peter Cayetano. Alam mo ba't hindi ko alam anong pinipilit sa buhay nito, no? Anong pinipilit sa buhay nito ni Alan? Wala ka nang ginawa sa buhay mo. Yung 10K, hindi mo maibigay. Pagiging Senate President pa kayo, di baka paasahin mo na kami mga Pilipino? Ko naman! Pero joke lang, hindi tayo galit ha. Hindi tayo galit mga kababayan ko. Just for fun, mga kababayan ko. Alam mo, yung mga Duterte senators, nangingilabot na kasi yung mga tinggil. Ay, tinggil! Sobra ka naman, biyahe ni ko. Yung bastos mo naman ng bunganga nito, tinggil. Oo, nangingilabot na kasi mga kababayan ko. Sa sobrang kilabot ng mga DDS senators, mga kababayan ko, eto ang siste. Oo, nako. Ayan, sobrang kilabot nila. Natakot. Natakot. Kasi yung filing ng impeachment ni Sara Duterte, tuloy na. Wala nang urungan, sabi ko nga sa inyo. Wala nang urungan yung filing ng impeachment ni Sara Duterte. Pinailan na ng Makabayan Black, pinailan na ng grupo ng mga nagsampa ng kaso sa ICC. Ngayon, mga kababayan ko, alam nila na may tulog yung kasong impeachment ni Sara. Bakit? Ito, exciting part mga kababayan. This is the exciting part. You know, alam nyo, very, very exciting part tong mga to. Bakit ko nasabi? Mga kababayan, ikaw naman biyahe ni ko yun. Sobra ka naman. Paano mo naman nasabi exciting part yung sinasabi mo na yan? Paano mo naman nasabi na talagang ganito, ganyan? Aba, ano akala nyo sa atin? Mahina. Mga kababayan ko, di ba simple lang naman. The reason kung bakit gusto nyong palitan si Senate President Tito Soto para yung ipapalit nyo, Magmala Cheese Escudero. Ipapa-archive ko yung mga na yan. Di ba? Yung diskarte yan eh. Mga kababayan, diskarte yan. So ngayon yan ang gagawin nila. Gusto nilang palitan si Tito Sen kasi alam nila si Tito Sen, mga kababayan ko, ay napaka-balance. Mga kapatid, balanse po mga kababayan ko, itong si Senator Soto. At kapag, mga kababayan ko, Diyos ko, mahabaging langit, matupad sana. Matupad sana na umakyat sa Senado ang impeachment ni Sara Duterte at napatunayan na there is a probable cause, mga kababayan ko, automatic, mga kapatid, mga kababayan, impeach talaga si Sara. Dalawang klase lang ang kababagsakan ni Sara. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, it's either mag-resign sa pwesto bilang vice-presidente or, mga kababayan ko, or mga kababayan, ituloy ni Sara na ma-impeach siya at siya po ay mahatulan. Automatically, hindi na makakatakbong presidente yan, mga kababayan ko. No? You know what's the reason? Ano ba kinaganda kapag natanggal si Sara Duterte sa pwesto? Isa sa pinakamaganda, hihina ang puwersa nila. Mga kababayan ko. Kapag humina ang puwersa ng mga Duterte, wala na silang aasahan sa 2028. Wala na magpopondo sa mga yan. Wala na mag-finance ng mga rally ng mga yan. Wala nang gagawa ng issue sa bansa natin. Automatic tatahimik ang mundo nating mga Pilipino. Tapos ang usapan. Simpleng-simple lang. Mga kababayan ko, ganun lang kadali, mga kapatid, para mas maunawaan ninyo. So ngayon,
Eto siya, mga kababayan ko. Panoorin natin tong balita na to, mga kababayan. Tingnan ko. Pinalok si Senator Loren Legarda para palitan si Senador Tito Soto bilang Senate President sa gitna yan ng niluluto manong kudeta sa Senado. Oh, kita nyo? Si Senator Loren Legarda pa ang inalok para maging Senate President. Nako, tingnan mo, kung di ba naman. Buti na lang, mautak si Senator Loren. Hindi niya kinagat yung mga offer ng mga lintik na to. Because kung kinuha ni Senator Loren Legarda to, mai-issuehan pati yung anak niyang si Leviste. Kung bakit nila ginigiba ang Senado. Oh. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita, si News 5 Senate Correspondent Man Los Baños. Mayan, sino tuloy. ang nag-alok ng presidency kay Senator Legarda at tinanggap ba niya ito? Oh, unang tanong kagad, mainit to. Sino ang nag-alok at nag-alok kay Senator Loren Legarda ng Senate Presidency? Mga kababayan ko, ito, mahalaga kasi yan mga kapatid napag-usapan natin yung Senate Presidency. Pag-usapan, tingnan nyo mabuti, mga kababayan ko. Bakit, mga kababayan? Tuloy. Jiggy, kinumpirma mismo ni Senate President Tito Soto na inalok nga raw yung kanyang posisyon bilang Senate President kay Senator Loren Legarda, pero hindi raw tinanggap ni Senator Legarda ang alok na yan. So paano ba nalaman ni Senate President Soto yan? Nagkausap sila ni Senator Legarda noong isang araw, pero Yun! hindi na niya idinetalye. Ano ba yung mga impormasyong nakalap niya? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Alam mo sa totoo lang, like I said, pag kinuha ni Senator Loren, mga kababayan ko, yung Senate Presidency, makukulayan yung anak niya sa Congress na si Leviste. Oo, makukulayan. Tama yung ginawa ni Senator Loren Legarda na sabihin niya kay Senate President Tito Soto na gumagawa na ng paraan itong mga Duterte Black, mga kababayan ko. Like I said, mga kapatid, gagawa ng paraan itong mga Duterte Black upang ipabagsain si Senator Soto sa Senate Presidency. Kasi hindi nila kayang hawakan Unlike kay Chis Escudero na weak Senate President, mga kababayan ko, na utu-utu kay Sara Duterte, mga kababayan ko. No? Kung napansin nyo, yun literal na utu-utu, mga kababayan. Kaya kung mapapansin nyo, mga kapatid, di ba? Hindi na pa-impeach si Sara nun. Bakit? Kasi hindi niya pinursid. Ayaw ni Cheese. Eto si Senator Soto, mga kababayan ko, napaka-balancing Pilipino nito. Napaka-balancing tao nito. Hindi niyo ako nakikita nagko-content dito, madalang. Pero pag nakita ko maganda yung topic na pinag-uusapan siya, nilalabas ko sa inyo kasi very informative, mga kababayan ko. Sa ano sabi ni Tito Sen? Rather not well into it already. Ayoko nang kapag-usapan yung mga kasi they were merely talks. Pero inalok yung Senate Presidency kay Sen Loren. That's what That's what I was told. Oh, ayan na. sinabi ba ni Sen Loren kung anong naging response Teka, lakihan natin para maganda. Para makita niya mabuti. Oh, ayan, ito. po niya? Pinakamaganda ay sinabi niya hindi siya interesado. Yun! Jiggy, kung matatandaan natin, bahagi ng majority bloc sa Senator Loren Legarda. Pero kahit na inoffer sa kanya yung posisyon na yan, talagang confident pa rin si Senate President Soto na solid yung backing niya, solid ang suporta sa kanya ng mayorya ng Senado. Sa katunayan, meron nga raw silang matagal nang nakakausap na isa o dalawang miyembro ng minority bloc na posible raw tumalon papunta naman sa majority bloc. Yun ang maganda dun. Ako hula ko yung yung magkapatid na bilyar. Mga kababayan. Alam mo maganda talaga, alam mo talaga, so totoo lang. Yung minority bloc, mga kababayan ko, sila Duterte yan Yung yung iilang piraso na taga nila. Yung iilang pirasong supporter nila. Sila yan The reason kung bakit ninyo tinatanggal si Tito Sen is takot kayo na hatulan o basahin sa Senado ang impeachment complaint ni Sara. Kasi sa totoo lang, ako hindi ko iniisip yung na umabot pa ng Senado Hindi tatapatin ko kayo Literally, diretsahan tayo. Hindi ko na inaasahan na umabot ng Senado.
Kasi sa Kongreso pa lang, mga kababayan ko, pupusta ako 100% pag ito na hearing, magwawala ang taong bayan. Oo, mga kababayan ko, straight to the point, ito sinasabi ko sa inyo. Hindi ko na inaasahan na papanik pa yan sa Senado. Kasi pag na-hearing si Sara Duterte sa loob ng Kongreso, mga kababayan ko, pupusta ako sa inyo. Kapag nalaman ng tao lahat yon, magwawala ang taong bayan. Maniwala kayo sa akin. Ewan ko lang kung hindi umikot ang puwet ng mga DDS supporter ngayon. Yan ang hinaharang ngayon nila na mahiring itong si Tambalustay sa loob ng Kongreso. Wala, na-file na. The Makabayan Bloc also file impeachment complaint kay Sara Duterte. And mga tao, the church sector, tawagin natin na silent majority na nag-file doon sa Congress. Paalala ko rin, mga kababayan ko, sa lahat po. Take note. Wag ho kayong maniniwala sa mga vlogger na hindi ho matutuloy ang pagpa-file kay Sara Duterte kasi magkakaroon daw ho ng 1-year bar ruling. Eto, makinig kayo. May malalaman kayo. Alam nyo ba na fake news po yung pinapakalat ng ibang vlogger dyan? Na, hindi matutuloy ang impeachment ni Sara, 2 page na pinail. Mga bobo. Ang sagot ko doon. Alam mo ano yung bawal? For example, Monday may nag-file, Tuesday may nag-file, tapos itatransmit doon sa Congress, yun ang bawal. Pero kung magpa-file ka same day, pwede. Mga kababayan ko. At masasubmit na yan sa Office of the Speaker. Kaya sinasabi nila magwa 1-year bar ruling na naman ulit yan, wala hong katotohanan yun. Finail ho ng maayos ngayon. Kaya ho ngayon, umiikot din yung puwet ng mga taga-Supreme Court kung paano nila babaguhin yung ruling na ginawa ho nila ngayon. Yan ho yung magandang laban. Kaya ho sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, sa totoo lang, umiikot ho ang puwet ng mga taga-Supreme Court ngayon kung paano ho nila babaguhin yung ruling na ginawa ho nila, mga kababayan ko. Kasi nautakan ho sila mga kababayan ko Nautakan ho sila ngayon. Kakala ho nila kanya-kanyang file ulit ng impeachment complaint itong mga to. Pero hindi nila alam, mga kababayan ko, na si Makabayan Bloc at si silent majority is isang araw lang din nag-file. Hindi nag-usap yung dalawa. Kung ganun, hinadya na talaga ng Diyos, mga kababayan ko, na ma-impeach talaga si Sara. At sa pagpa-file nitong dalawang grupo na to, mga kababayan ko, ng Makabayan Bloc at silent majority, ipapasok ngayon yan dito sa Kongreso. At ano ang mangyayari? Mga kababayan ko, magkakaroon ho ng hearing. Kung nakikita nyo ho sa Kongreso ngayon, nagkakaroon ho ng hearing dyan sa pagdinig kung itutuloy ba o papanik ba sa Senado ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at ito ba'y may probable cause na dapat nga bang maipanik, mga kababayan ko, at pagbotohan, mga kababayan, makikita nyo ho doon, mga kababayan ko, yung katotohanan. Kung yung mga ebidensya ba ni Jet Nisay ay matibay laban kay Pangulong Bongbong Marcos o maibabasura lamang, mga kababayan ko. At ito pa ang pinakamatindi, mga kababayan. Ito pa pinakamatindi pa, mga kapatid. Ito, makinig kayo. Ganyan din ho ang gagawin kay Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan ko, magkakaroon ho ng hearing. Tapos na si Pangulong Bongbong Marcos, dismiss yung kanyang impeachment complaint. Ito naman si Sara Duterte ngayon na isasalang sa Congress. Ang tanong, mga kababayan ko, ito na ang tanong. Doon mismo i-hearing. Tatanungin siya doon sa Congress. Totoo ba na meron kang pera sa mga bangko na nakapangalan kay Sara Duterte? Papayag ka ba, Sara Duterte, mga kababayan ko, na buksan natin, pirmahan mo yung
bangko, yung pirmahan mo to para makita natin kung totoo ang mga bintang sa'yo. O, yun na yun. O, ngayon magkakaalaman, mga kababayan ko, kung totoo nga ba, mga kababayan ko, na may pera si Sara Duterte sa bangko na bilyong-bilyong piso. O, magkakaalaman ngayon yan. O, ito, didepensahan ni Sara. Doon, tatanungin naman siya doon. Yung tungkol naman sa malversation of public funds. O, yung confidential fund. O, yan na. Totoo ba na tao to si Kokoy Villamin? Totoo ba na totoong tao ba to si Mary Grace Piatos? Kagaya na sinasabi ni Senator Bato na maraming piatos sa Davao? O, yan yung mga tatanungin. Mga kababayan ko, ngayon, ang mangyayari, tatanungin sila, mga kababayan ko, both sides, ito ba, tuloy ba to? Tutuloy ba natin to? O, ito ba, may probable cause ba para iangat natin, ipresenta natin sa Senado? Ganun ang mangyayari doon. Kaya ngayon, umiikot ang puwet ng mga taga-suporta ni Sara. Hindi na nila alam kung saan sila susuot. Even the Supreme Court right now, nahihirapan kung papaano nila tatalunin yung batas o ruling na ginawa ho nila. Oh. Yan ho ang pinakamainit, mga kababayan ko. Kaya ho, nakaka-excite ho, kagaya nga ni Chancellor Galiza, tuwang-tuwa ho, na-excite ho bukas. Oh, kasi ganun din ho ang mangyayari kapag si Sara na ang sinalang, mga kababayan. And for the meanwhile, habang ginigiba nila sa Kongreso, si Tito Sen naman, binabanatan nila sa Senado. Kagaya nito. At may anong payag dito ni Senator Legarda at reaksyon ng ibang senador sa usaping ito? Senator Loren Legarda, nung may maikling interview kanina ay iwas sumagot doon nga sa issue kung inalok ba siya ng pagiging Senate President. Eto, tingnan nyo kung paano ho natataranta dito ngayon yung mga Duterte Senator. Pakinggan lamang natin itong bahagi ng kanyang pahayag, G. May kumakausap daw sa inyo, ma'am? Sina Sen Alan ba? Totoo ba, ma'am? Ang daming kumakausap sa akin araw-araw. Apo. Lahat naman kinakausap ko. Teka, Ilag talaga si Senator Loren. Thank you, ma'am. pag-iisipan ko yung tinanong mo kasi nabasa ko yung news. Ilag din siya. Jiggy, tinawag naman ni Sabi dito, ito si Senator Lacson, pakinggan natin. Ano sabi ni Sen Lacson? Ito, may sinabi si Sen Lacson, maganda eh. Senate President Pro Tempore Ping Lacson na malisyoso yung kumakalat daw na chismis ngayon na di umano. Si Senator Loren Legarda naman daw yung nag-volunteer na mag-recruit ng mga susuporta sa kanyang mga senador para siya yung maging susunod na Senate President. At nakausap din natin si Senator Robin Padilla na bahagi naman ng minority bloc. Para sa kanya, walang pangangailangan sa ngayon. Wala siyang nakikitang dahilan para magpalit ng liderato ang Senado. Pero na lang, sabi niya, ibang usapan kapag umakyat yung impeachment case ni VP Sara Duterte sa Senado. Sa pagkakataong yan, baka gugustuhin daw ni Senator Robin Padilla na mag-iba ng leader ng Senado. O, di ba? Kung lumabas din sa bunganga niya, naknan teteng, o pinaligoy-ligoy nyo pa. Si Lobby na kumausap. Grabe to. Diyos ko. Halatang-halata mo talaga na, they manipulate the mindset of the Filipino people. Takot sila na mapanik doon sa Senado yung impeachment kasi alam nila magagalit na ang tao sa Kongreso eh. Kasi alam nila na may tulog talaga itong si Sara Duterte kapag nahiring na sa Kongreso. Alam mo mga kababayan ko, malalaman ng taong bayan kasi kung anong totoo at hindi. Sa Kongreso pa lang, alam mo na itong tao na to ay may pagkakasala. Ipapanik na lang sa Senado for formality para basahin nila. Alam mo, ang sakit nun. Na totoo lang. Ang sakit nun sa kanila. Mga kababayan ko. Oo, masakit sa kanila yan. Masakit talaga sa pandinig nila. Hindi nila kakayanin, mga kababayan. Ayan ang totoo doon. Tuloy. Mas gusto raw niya na taga-minorya yung mamuno sa Senado pag nagkataon. Minorya. Baka disminorya. Senator Lobin naman, no? No? Senator Lobin, wag ganon. Wag ganon. Hindi ka binoto ng Pilipino dyan para magpapogi. Samantala, aminado kasi si Senator Padilla na ayaw niyang mapatalsik sa pwesto syempre si VP Sara Duterte. Di ba? At least alam natin. Ayaw ni Robin Padilla because utang na loob ang meron. Sa 2028, please lang. Kagaya nga na sinabi ni Mariel, ni Ate Mariel, hindi nyo deserve si Robin Padilla. Talaga.
Talaga. Ayaw namin, Diyos ko. Budol. Huwag kami. Iba na lang. Diyos ko po. Di daw namin deserve. Sinabihan mo pa kami na di namin deserve ang asawa mo. Saksak mo sa baga. Baga mo. Pero kahapon lang, natandaan mo lang, Jiggy, doon sa aking report, nakausap din natin mismo sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sabi niya, tuloy-tuloy naman talaga yung diskusyon at usapan Sa pato. Di ba? Nag-aasang maging Senate President. Mga kababayan. ng mga taga-minority bloc kaugnay sa iba't ibang isyu sa Senado, yung direksyon na tinatahak. Pero siya mismo ang nagsabi, sa ngayon, walang numero o walang 13 na senador na nagkakaisa at pumirma sa isang resolusyon para mapatalsik sa pwesto ni Senate President Tito Soto. So yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Alam mo, sa totoo lang, wala naman talaga, hindi nila kakayanin na patalsikin talaga si Tito Sen. Gawa nga ng malakas yung kapit ni Tito Sen bukod tangi doon sa kanyang gustong mangyari. Alam mo, si Tito Sen matagal naging Senate President. Ever since na naging Senate President siya, kahit during the Duterte administration, nakita natin yung pagiging balance niya, mga kababayan ko, sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga ginagawa. Unlike dito sa mga nagdaan na speakership, mga kababayan ko, kay Subiri at kay Kilay, kay Senate President Kilay, nakita nyo kung talagang gaano kabayas. Ngayon, si Senate President Tito Soto, gusto nilang gibain kasi talagang pag pumanik sa Senado ang impeachment, sure ball na may tulog si Sara. The only way kasi, mga kababayan ko, na magagawa ng mga to is protektahan si Sara Duterte. Kasi once na bumaba si Sara Duterte as a Vice President at nalaman ng tao lahat ng mga kanyang kalokohan, mga kababayan ko, it's the end. Mapapakanta ka talaga ng and now, my final, I saw my fate. Diba? Mapapakanta ka ganon. At final curtain. Diba? Kaya, Buday, the only friend. Mapapakanta ka ng ganun talaga. Each day I say, I did it my way. Buday, more than this. Di ba mapapakanta ka na ng last song mo doon. Kasi yun na yung end of career, mga kababayan ko. Alam mo, gusto ko nga na lumaban nga talaga. Gusto ko nga na lumaban si Sara Duterte. No, sa totoo lang. Gusto ko maipagharapan siya, mga kababayan ko. Kasi pag naipagharapan ito si Sara, to be honest, mga kababayan, mga kababayan ko, tawag ito, pag lumaban siya ng harap-harapan na ganyan, matik yan, mga kababayan ko, may tulog talaga siya. Ako na nagsasabi, kasi ang lakas ng laban sa kanya, and there is so many evidence na magpapatunay patungkol dun sa kanila. Si Sara nga mismo na nagulat sa sarili niya. Sabi niya gano'n, pina-check niya, ito yung unang-unang bubuksan bangko. Kung totoo ba ito. Kailangan lang ng pirma ni Sara Duterte para mabuksan kung totoo o hindi. Mga kababayan ko. Kung wala ka naman tinatago sa bayan, mga kapatid, wala ka naman tinatago, bakit hindi mo ipakita yung bangko mo? 'Di ba? Yan ang pinakamagandang tanong. Yan yung that is the $1 million question, mga kababayan ko. No? Yung sweet notes na maririnig mo doon sa loob ng Congress. Kung totoo nga ba na may bangko ka na ganito limpak-limpak ang pera. Kasi according to Sara Duterte, the Vice President said, mga kababayan ko, pina-check daw nila sa bangko, sa BPI, itong pangalan na ganito ganyan na Sara Sierman Duterte, meron nga daw bank accounts, mga kababayan ko. At yung bank accounts na yun ay may naglalaman ng bilyong pisong pera, mga kababayan ko. But here is the $1 million question. Ang sabi naman ni Vice Presidente, hindi niya daw alam kung bakit daw siya nagkaroon ng bangko na ganon. Pwede ba yun? Common sense naman. I hope every one of you guys meron kayong bangko. Sa Pilipinas, kapag mag-a-apply ka ng isang bangko, common na common to. Hihingan ka ng 2 valid IDs. Pupunta ka ng bangko, pipirma ka. Tama ba ako o mali? Mga kababayan, pipirma ka
At magpapakita ka ng proof of income mo. Negosyo. Tama ba ako? Mga kapatid, sa makatuwid, mga kababayan ko, ganon ang gagawin mo pag kumuha ka ng bangko. So ngayon, paano mo sasabihin, paano mo didepensa ng sarili mo sa Kongreso na meron kang ganong pera sa bangko mo, mga kababayan ko, na bilyong pisong pera, tapos itatanggi mo na hindi sa'yo, tapos nakapangalan pa sa'yo? Pwede ba yon? Huwag nyo nga kami niloloko. Alam mo, dyan pa lang, magiging tama, magiging totoo yung sinasabi ni Antonio, ni former Senator Antonio Sani Trillanes IV, mga kababayan ko, na itong mga Duterte ay may joint account at may mga accounts to na bilyong-bilyong pisong pera. Ay, nako, mga kababayan. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Like I said, mga kababayan ko, papunta pa lang tayo sa exciting part ng laban. Ngayon, mga kababayan ko, tatanungin din siya doon. Mga kababayan ko, mauusisa siya. O baka mamaya, sabihin na naman ni Sara Duterte, pag hinarap doon yung akusasyon ni Sani Trillanes, paluin din ni Sara ng microphone. Itong si Digo, itong si Sani. Mga kababayan, baka magmala digong. Diba? Oh, magmala digong to. Sabihin nga, sampaling kita sa maggagaganon to si Sara Duterte doon. O, walang mangyayari. 'Di ba? Ang maganda niyan, lumaban na kayo ng harapan. Wala na sukol na kayo Sukol na kayo ng taong bayan. Nakikita na ng taong bayan kung talagang kayo ay dapat managot o hindi dapat managot sa pondo at pera ng taong bayan. Okay? Dale. 'Di ba? Mga kababayan Yan ang ulat ko. ni Men Los Baños live mula sa TV5 Ay, Media nako. Center. Mga kapatid. Sinimulan 'Di ba? Mga kababayan ko, yan yung pinakamatindi doon. Yan yung pinakamatinding haharapin nila at talagang sasapitin itong mga to. Tama ba ako? Ang tunay na bangag andun sa Hague. Sobra naman kayo. Huwag naman kayong ganun, mga kababayan ko, 'di ba? Ang sagot diyan, I don't know. Now that is she minute ba? Baka mamaya mag-DJ yun dun. Is she minute ba? Kasi baka mamaya, mga kababayan ko, gumanyan-ganyan sila dun, ibang usapan yon. Alam mo, total naman, masusukol na sila. And talagang wala nang pupuntahan. Even the Supreme Court right now, hirap na hirap, mga kababayan ko, na pagsamasamahin yung mga paano lulusutan ni Sara to ngayon. Kasi bakit? Yung gumawa ang Supreme Court ng 1-year bar ruling. Tapos ngayon, hirap na hirap silang salagin yung ginawa nila. Pag ito binago ng Supreme Court, mailigtas lang si Sara Duterte. Putyang ina, mag-rally na tayo sa EDSA. Hindi, mga kababayan, seryoso. Pag itong Supreme Court, binago nila yung ruling ngayon, mga kababayan ko, lumabas na tayo ng bahay, mag-rally na tayo sa EDSA, and tell to all Filipino people na ginagago tayo ngayon ng mga nakaupo sa gobyerno. Seryoso. Let's protect the president and the integrity of the Philippines. Protektahan na natin ang taong bayan. Kung hindi tayo kikilos, walang mangyayari sa atin. Ang ending nito, babagsak tayo sa kawalan lahat. Tandaan nyo yung sinabi ko, mga kababayan ko. Hindi na po ito laro o lang. Ito ay isang hamon sa ating mga Pilipino kung hanggang saan tayo maninindigan. Papaburan pa ba natin yung harap-harapan tayong ninanakawan? Ipapalitis ba natin yung dapat natin litisin? Hahayaan ba natin na pakialaman tayo ng Supreme Court? Pag ayaw nilang palitis yung kanilang bata, hindi natin mapapatalsik sa pwesto. Kaya ginawa ang impeachment, mga kababayan ko, upang sibakin yung mga dapat sibakin, lalong-lalo na sa pagnanakaw at umaabuso sa kapangyarihan sa ating gobyerno. Hanggang saan tayo maninindigan? Kung hindi tayo kikilos, hindi tayo gagalaw, walang mangyayari sa bayan natin. Mananatili tayong papet, sunod-sunuran sa mga gusto ng mga politiko na to, na paaasahin tayo sa maginhawang buhay. Hindi na panahon ng pambobola sa eleksyon. Hindi na panahon upang tayo magbingi-bingihan. Panahon na ito upang tayo naman ay pagsilbihan nila. Kaya sabi ko nga sa kanila,
Mahiya naman kayo sa taong bayan. Kumilos kayo ng tama, hindi yung kami ang inyong kinakawawa. Diba? Oh, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.